Okay, so ngayon, iraran natin yung ating custom TensorFlow Lite model na ginawa sa ating Google Colab. Okay, so una, buksan muna natin yung ating command prompt. So Windows R, CMD, at kailangan natin pumunta sa ating desktop para mailagay dito yung ating clone ng ating repository. So gawin lang natin to cd desktop. Okay, so dito tayo sa desktop ngayon. At i-clone natin yung ating repository. So copy lang natin to. Okay, so type natin git clone. Yan. Okay, so para magawa natin tong code na to, kailangan nating mag-install ng git. Kailangan natin mag-install ng git for desktop. Or pwede naman nating i-rectang i-download to mula doon mismo sa repository nito. So pwede natin tong i-download as zip tapos i-extract na lang natin sa desktop. Okay. So rearrange lang natin habang nagda-download pa. Ayan. So tapos na. Clear natin yan. So check natin kung ano laman nito. Ayan. So nandito yung ating model. Nandito yung ating mga test images na gagamitin sa ating pag-test. Okay. So may 6 dyan na pictures. At yung ating Python program na gagamitin para i-test yung ating model and images. Okay. So dito sa ating model, meron tayo ditong, nandito yung ating detect.tflight. Ito yung ating model na ni-train sa Google Colab na nakaraan. Tapos ito yung mga label map. So basically, etong 6 yung ating ni-training doon sa Google Colab. Okay, so next tayo. So kailangan nyo rin pala mag-install ng Conda sa ating local machine. So sa ngayon, gagawa tayo ng ating virtual environment. Okay? So mas mahalaga ang virtual environment para hindi na restrict yung ating mga ini-install na mga libraries mula sa pip. Okay? So ayan. So ito yung name ng ating gagawing virtual environment. At meron tayong 3.9. So kung bakit 3.9, yun kasi yung compatible dun sa ating TensorFlow na ginamit. Okay, so enter natin yan. By the way, ilalagay ko lahat sa description yung mga links ng Git tsaka ng Conda. So kailangan nyo ni-install muna. Okay, so press lang Y tsaka enter ulit para i-download nyo yung mga kinakailangan. Ayan, so nagawa na natin yung ating virtual environment. So kailangan lang natin i-activate. So sa Windows, ang tinatype lang natin is activate tapos yung ating virtual environment name. Okay, so activated na tayo. Check natin kung ano yung Python version natin. Yan, so meron tayong 3.9. So yun yung kailangan natin para sa ating TensorFlow. Okay. So next, kailangan natin install yung ating TensorFlow, OpenCV at Protobuf. Okay, so install natin tong tatlo sabay-sabay. Okay, paste natin yan dyan and enter. So i-wait lang natin kasi medyo malaki-laki yung TensorFlow.
So, wait lang natin to. Ayan, so kung mapapansin, medyo natatagalan. Marami kasing i-install. So, lahat ng to, ni-install niyo isa-isa. Ayan, so, okay na. Install na natin. Clear lang natin yung screen. And, so, yun. Install na natin yung mga kailangan. So, gagawin natin ngayon is kailangan nating mag-change directory papunta dito sa folder na to. Okay, so i-copy lang natin yung name ng folder na yan at change directory tayo. So, cd space yung pangalan ng folder. Okay. So, dun sa ating folder, meron tayo dito image detection.py. So, yun yung pagaganahin natin. Type lang natin python space yung image detection.py space yung ating model directory equals, so saan nakalagay ang ating model directory? So, nakalagay sa my model folder. So, type lang natin my model space yung image directory naman. Okay, nakalimutan ko maglagay na double dash. Okay, image directory equals nasa ating test images na folder. Test underscore images. Okay, so enter natin yan. So, kapag nakita na natin itong mga sulat na to, ibig sabihin nag-i-start yung program mag-run. So, i-wait na lang natin siya saglit. So, medyo bagal yung ating computer ngayon. Hindi siya nagra-run.
Ayun. So, nag-run na siya. Ayan. So, para mailipat yung ibang images, so basically meron tayong 6 na images dito. Para magpunta sa next object, sa next image, click lang natin yung right at left arrow key ng ating keyboard. So, ayan. Taraga Church. Manawag Church. Ayan. Okay. So, ayan. Doon na natapos yung ating program. Okay, so yun lang yung kailangan na steps. So, kailangan lang mag-install ng Git tsaka Conda. And sundin lang yung steps na ginawa natin. Mararan na yung ating model. Okay? So, yun lang.